Forward sa chapter na ito, makikita ulit ang dalawang siraulo na papauwi na. Nang nagsalita nga si Xiang Feng na, malakas daw ang ulan kaya daw ay baka malilate na sila sa pag-uwi. Samantala wala naman pake ang ating bida habang nanunood ito sa phone niya. Kaya naman siniko niya ang ating bida para mapansin siya nito, sinabi pa niya. Alam niya sa ating bida kung anong paraan para mabilis sila makauwi. Sumagot naman ang ating bida habang naiinis na hindi sang-ayon sa iniisip ni Xiang Feng. Dahil alam niya na wala itong matinong gagawin kundi pang iinis lang. Kaya kalimutan na lang daw ni Xiang Feng ang binabalak nito. Nang makikita na nga natin si Xiang Feng na nagkokunwaring nagugulat. Habang hinihila ang ating bida, ay mahigpit naman kakahawak ni Xiang Feng sa damit ng ating bida. Na tila may hindi magandang gagawin sa ating bida. Samantala ang ating bida ay nagtataka. Mabilis naman na kumilos si Xiang Feng sa paghugot ng damit ng ating bida papunta sa ulo nito. Kaya hindi na nakapag-react ang ating bida at napapamura na lang. Dahil nga hindi pa kontento si Xiang Feng, ay gumawa pa ulit ng move. Ang slap in the butt. Habang may ekspresyon na natutuwa, ang ating bida ay napapa-array na lang dahil sa hampas ni Xiang Feng. At mabilis nga itong kumari pa dahil alam naman natin ang ganitong style tinatawag na hit and run, haha. By the way, makikita naman si Xiang Feng. Natuwang-tuwa na nakaisa na naman siya sa ating bida sambit. Panito na hulihin daw siya ng ating bida kung kaya ba daw niya. Samantala ang ating bida ay walang magawa kundi mapamura na lang. Kaya, dahil sa pagkuripas ni Xiang Feng ay nadulas ito. Bilis ng karma mo boy, haha. Habang ang ating bida ay nagulat sa pangyayari, ay pinagmasdan niya lang ang tarandato na si Xiang Feng. Habang ang ating bida ay nadidismaya kay Xiang Feng, kaya dali-daling pinuntahan ng ating bida si Xiang Feng. Napasabi na lang ang ating bida na tanga, sabay. Tanong kung ayos lang ba si Xiang Feng. Samantala si Xiang Feng ay namimilipit sa sakit. Kuha mo parte mo boy, buwahaha.